Isang nakakagulat na balita para sa lahat ng manonood. Isang grupo ng mga estudyante mula sa isang kilalang internasyonal na paaralan sa Ethiopia ang orihinal na nakatakdang maglakbay patungong Singapore. Ngunit dahil sa biglaang aberya sa teknikal ng kanilang eroplano, napilitan silang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Gayunpaman, mula sa sandaling tumapak ang mga estudyanteng ito sa lupain ng Pilipinas, nagsimulang magbuka ang isang serye ng hindi kapanipaniwalang mga kwento. Hindi namin alam kung nasaan ang Pilipinas, ngunit ang resulta ay mas nakakabighani pa kaysa sa Singapore. Ito ang nagpamulat sa amin kung gaano kami kamangmang. Si Diego Martinez, ang 11 taong gulang na presidente ng Konseho ng Mag-aaral at ang iba pang mga kasamahan niya mula sa Ethiopia ay nagkaroon ng kumpletong pagbabago sa kanilang pag-iisip sa loob lamang ng ilang araw. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas na nagpasyang kansilahin ng mga estudyanteng ito ang kanilang paglalakbay sa Singapore at nag-asam na manatili ng mas matagal sa Pilipinas? Ngayon, pakinggan natin ang hindi inaasahang karanasan ng mga estudyanteng ito mula sa kilalang paaralan sa Ethiopia sa Pilipinas. Magandang araw po. Ako si Diego Martinez, isang 11 taong gulang na mag-aaral sa high school at kasalukuyang presidente ng Konseho ng Mag-aaral sa La Preparatoria International School sa Addis Ababa, ang kabisera ng Ethiopia. Ang aming paaralan ay isa sa mga nangungunang pribadong paaralan sa Ethiopia at kilala sa taunang paglalakbay-aral sa ibang bansa. Noong nakaraang taon, pumunta kami sa Europa, 2 taon na ang nakalipas sa Estados Unidos. At ngayong taon, ang destinasyon namin ay Singapore. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan sa paglalakbay na ito sa Asya. Kapag nakikipag-usap ako sa aking mga kaibigan, pakiramdam ko lang na kung Singapore, siguro ayos lang. Tungkol naman sa Pilipinas, halos wala kaming alam. Ang alam lang namin ay isa itong arkipelago malapit sa China. Noong umaga ng pag-alis, nagtipon kami ng aking mga kaibigan sa Bole International Airport sa Addis Ababa. Lahat ay mukhang sobrang excited. May kabuuang 25 estudyante at 3 tagapamahala ang naglakbay. Habang sumasakay kami sa eroplano, pinag-uusapan pa namin kung anong mga templo ang makikita at anong mga pagkain ang matitikman sa Singapore. Ngunit sa gitna ng mahabang paglalakbay sa Pasipiko, pagkatapos ng paghinto sa Dubai, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Inanunsyo ng piloto na may teknikal na problema ang eroplano at kailangan nitong lumapag sa pinakamalapit na paliparan. Pinakiusapan kami ng mga flight attendant na muling ikabit ang aming mga seatbelt. Biglang nagtensyon ang atmosfera sa loob ng cabin. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang mga ilaw ng lungsod, ngunit hindi iyon mukhang Singapore. Muling inanunsyo ng piloto na lalapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Noong sandaling iyon, hindi ko alam kung nasaan ang Maynila. Ang kaibigan kong si Camila na nakaupo sa tabi ko ay nag-check sa kanyang smartphone at sinabi sa akin na iyon ay Pilipinas. Hanggang sa lumapag ang eroplano, akala ko hihinto lang kami para inspeksyonin ang makina at pagkatapos ay tutuloy na sa Singapore. Akala ko, siguro, isang gabi lang kami sa Pilipinas at aalis na. Ngunit mula sa sandaling bumaba ako ng eroplano, nagsimula akong mapagtanto na nagkakamali ako. Sa unang segundo ng pagtapak sa NAIA, ang laki ng paliparan ay higit pa sa inaasahan ko. Kung ikukumpara sa paliparan ng Addis Ababa, ang lugar na ito ay malawak at walang kapantay sa pagiging moderno. Ngunit hindi lamang ang laki ang usapin. Ang sahig ng paliparan ay kasingkinang ng salamin at lahat ay maayos na nakalagay. Ang mas nakakagulat ay ang paraan ng pagtugon ng mga empleyado ng paliparan. Nang malaman nilang kami ay mga estudyante mula sa Ethiopia, may mga empleyado na sinubukang gamitin ang Amharic o kahit simpleng Ingles para magbigay direksyon. Bagamat hindi perpekto ang wika, ramdam namin ang kanilang intensyon na tulungan kami. Kahit na emergency situation,
walang nagpakita ng kaba o pagkadismaya. Matiyaga nilang ipinaliwanag ang mga detalye. Ang proseso ng immigration ay isa ring kahangahangang karanasan. Naunawaan ng opisyal ang aming sitwasyon at pinakalma kami sa simpleng Ingles na nagsasabing walang dapat ikabahala. Sa Ethiopia, halos hindi ko nakikita ang ganoon kagiliw-giliw na mga opisyal ng gobyerno. Habang papunta sa luggage claim, nagkaroon ako ng pagkakataon na magmasid sa paligid ng paliparan. Talagang naramdaman ko na ang pamamahala dito ay napakasistema. Ang mga karatula ay napakalinaw sa iba't ibang wika at ang lahat ng pasilidad ay gumagana ng maayos. Ang pinakanakakabighani sa akin ay ang saloobin ng mga tao. Bagamat may daan-daang pasahero ang dumarating at umaalis, walang nag-iingay o nagtutulakan. Ang bawat isa ay sumusunod sa kaayusan at matiyagang naghihintay. Ang ganitong tanawin ay mahirap isipin sa Ethiopia. Noong gabing iyon, pumasok kami sa Maynila at pansamantalang nanatili sa isang hotel malapit sa Malate. Wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw at hindi ko naisip na sa Pilipinas na akala ko'y daanan lang ay may naghihintay na karanasan na magbabago sa pananaw ko sa buhay. Pangalawang araw, ang pagkagulat sa kaayusan ng siyudad. Kinaumagahan, nang lumabas ako ng hotel at unang nakita ang tanawin ng Maynila, ang pagkagulat ay malinaw pa rin sa aking alaala hanggang ngayon. Nagpasya kaming mag-LRT, Light Rail Transit, mula sa Vito Cruz Station patungo sa sentro ng lungsod. Ngunit mula sa sandaling tumapak kami sa istasyon, ito ay isa ng mundong lubos na kaiba sa Ethiopia. Sa platform ng LRT, ang una naming nakita ay ang pag-uugali ng mga tao. Kahit na rush hour at maraming tao, ang bawat isa ay maayos na nakapila sa likod ng linya ng paghihintay. Pagdating ng tren, naghihintay muna ang lahat na lumabas nang lubusan ang mga tao sa loob bago sila sunod-sunod na pumasok. Ito ay isang kaayusan na walang-wala sa Addis Ababa. Ang mas nakakagulat ay ang atmosfera sa loob ng tren. Kahit puno ng tao, napakatahimik, walang nag-iingay sa telepono o kumakain. Ang bawat isa ay nakatingin sa kanilang cellphone o nagbabasa ng libro, nag-enjoy sa kanilang sariling oras. Nang makita ko ang ganitong tanawin, unang beses kong naintindihan kung ano ang social decorum o kagandahang asal sa publiko. Ang mismong LRT ay kahanga-hanga rin. Ang sahig at dingding ay malinis, at ang ilaw ay maliwanag. Hindi mo iisipin na nasa ilalim ka ng lupa. Sinubukan kong gamitin ang banyo, at napakalinaw na hindi ka panipaniwala para sa isang pampublikong banyo. Hindi lang may tissue paper at sabon, may mga hand dryer pa. Nang makarating kami sa Makati Central Business District, napipi ako at ang aking mga kaibigan. Kahit na sa lugar na maraming tao, wala kang makikitang isang piraso ng basura sa lupa. Si Camila ay umiyak pa. Nang tanungin ko siya kung bakit, sinabi niya na hindi lang siya nagulat sa kalinisan, kundi naantig din siya sa pagsisikap ng bawat isa na mapanatili ang ganitong kapaligiran. Ang mga tindahan ay kahanga-hanga rin. Ang mga produkto sa bawat tindahan ay maayos na nakahanay. Ang presyo ay malinaw na nakatala, at ang mga staff ay magiliw na bumati nang makita nilang kami ay mga dayuhan. Kahit na may hadlang sa wika, sinikap nilang makipag-ugnayan gamit ang mga kilos at ngiti na lubos naming pinasalamatan. Nang hapong iyon, nagkaroon kami ng insidente kung saan kami naligaw dahil hindi kami marunong magtagalog, hindi namin mabasa ang mga karatula at mahirap matukoy ang eksaktong lokasyon gamit ang mapa. Halos isang oras kaming paikot-ikot sa parehong lugar. Doon, may isang estudyante mula sa University of the Philippines, ang nakakita sa aming kalagayan at lumapit. Ang pangalan niya ay Gino. Nagtanong siya sa Ingles kung kailangan namin ng tulong. Ipinaliwanag namin ang aming sitwasyon at ginamit niya ang translation app sa kanyang cellphone para makipag-usap sa amin. Hindi lang niya sinabi kung paano kami pumunta sa aming patutunguhan. Nang malaman niyang kami ay mula sa Ethiopia,
Nagrekomenda pa siya ng masarap na adobo na malapit. Naglaan siya ng kanyang oras para tulungan ang mga dayuhan na hindi niya kilala nang walang bakas ng pagkayamot. Pagkatapos magpaalam kay Gino, pumunta kami sa restaurant na inirekomenda niya. Nang mag-order kami, nalaman ng may-ari ng restaurant na kami ay mga dayuhan at maingat niyang ipinaliwanag ang menu. Tinanong pa niya ang aming panlasa at sinubukang i-adjust ito para sa amin. Paglabas ng restaurant, habang naglalakad kami sa kalye ng Makati, natuklasan ko ang isa pang aspeto ng lipunang Pilipino. Ang mga kalye ay napakalinis. Hindi lang dahil maganda ang serbisyo ng paglilinis, kundi dahil nakasanayan na ng mga tao na huwag magtapon ng basura kahit saan. Nakita ko ang isang taong kumakain ng snack sa gilid ng kalsada na hawak-hawak ang walang laman na lalagyan hanggang sa makahanap siya ng basurahan. Noong gabing iyon, pauwi na kami sa hotel, dumaan ako sa isang convenience store. Dito, naramdaman ko ang pinakamalaking pagkakaiba sa Ethiopia. Kahit na lampas alas 10 na ng gabi, isang babaeng empleyado na mukhang nasa 20s ang nagtatrabaho mag-isa. Ang mas nakakagulat ay ang mga babaeng customer na pumasok para mag-shopping nang walang takot. Sa Addis Ababa, napakadelikado para sa mga babae na maglakad ng nag-iisa sa gabi. Ngunit dito, ibang-iba. Ang empleyado ng convenience store ay bumati sa amin ng magiliw. Nang sabihin kong galing ako sa Ethiopia, nagpakita siya ng interes at sinubukang makipag-usap sa amin sa simpleng Ingles. Habang naglalakad pabalik sa hotel, nagmasid ako sa paligid. Kahit na gabi na, ang mga kalye ay maliwanag pa rin. Ang mga street lamp ay nakakabit sa tamang distansya at halos walang madidilim na sulok. Kahit gabi na, nakakakita pa ako ng mga taong nagjo-jogging, mga magkasintahan na naglalakad at mga grupo ng kabataan na nagkukwentuhan. Ang ekspresyon ng lahat ay relax at natural. Pangatlong araw, edukasyon at kultura ng pagmamalasakit. Kinabukasan, nagkaroon kami ng pagkakataon na bisitahin ang isang pampublikong high school sa Quezon City. Ang pasilidad ng paaralan mismo ay kahanga-hanga. Ang bawat silid-aralan ay may modernong digital na kagamitan. Ang library at science laboratories ay maayos din ang pamamahala. Ang pinakanagulat ako ay ang sistema ng tanghalian. Bagamat mayroong higit sa 1,000 estudyante na kumakain ng sabay-sabay, ang lahat ay isinagawa ng maayos. Ang bawat klase ay may nakatakdang oras ng pagkuha ng pagkain at lahat ng estudyante ay natural na sumusunod. Walang nagtutulakan o sumisingit sa pila. Ang kalidad ng tanghalian ay kahanga-hanga rin. Ito ay isang balancing menu na inihanda ng isang nutritionist at napakasarap. At ang ganitong uri ng tanghalian ay libre para sa lahat ng estudyante. Ito ang pinaka-nakakagulat. Kahit sa mga pribadong paaralan sa Ethiopia, bihira ang nag-aalok ng ganitong level ng tanghalian. Matapos kumain, ang tanawin ng mga estudyante na nagliligpit ng kanilang sariling plato at nagsesegregate ng basura ay nakakabighani rin. Walang nag-uutos sa kanila, ngunit ginagawa ng lahat na parang natural lang. Ang mga recyclable at general waste ay tamang-tama ang paghihiwalay at pagtatapon. Nang makita ko ito, masasabi kong napakataas ng environmental awareness dito. Pagdating ng hapon, may cleaning time. Sinasabing sa Pilipinas, ang mga estudyante mismo ang naglilinis ng kanilang mga silid-aralan at paaralan. Sa simula, halos hindi ako makapaniwala, ngunit nang makita ko mismo, lahat ng estudyante ay nagtutulungan at seryosong naglilinis. Mula sa paglilinis ng sahig ng silid-aralan, pagpupunas ng blackboard, paglilinis ng bintana, hanggang sa pagtatapon ng basura, lahat ng ito ay ginawa ng mga estudyante mismo. Nang makita ko ang ganitong tanawin, naramdaman ko ang kakaibang aspekto ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa pagpasa ng kaalaman, kundi tungkol din sa paglinang ng community sense at responsibilidad. Sa Ethiopia, responsibilidad ito ng janitor, ngunit dito, itinuturing nilang natural
na panatilihin ang kalinisan ng espasyo na ginagamit nila. Noong gabing iyon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita muli si Gino. Nagkita kami sa isang 24 oras na coffee shop at nag-usap tungkol sa kultural na pagkakaiba ng Pilipinas at Ethiopia. Marami akong natutunan. Sinabi ni Gino na lumaki siya na nakikita ang ganitong uri ng kaayusan at empathy, kaya't itinuturing niyang natural lamang ito. Hindi dahil inutusan sila, kundi dahil sa paniniwalang tama na gawin iyon. Ang mga patakaran na sa simula ay inakala kong masyadong mahigpit ay isa palang wisdom na nagpapahintulot sa lahat na mabuhay ng komportable. Nagsimula akong mapagtanto na ang kaunting abala ng bawat individual ay nagdudulot ng malaking ginhawa para sa komunidad. Ito ang kanilang pilosopiya. Sa pamamagitan ng pag-uusap kay Gino, nagkaroon ako ng bagong pananaw sa individualism at collectivism. Sa Ethiopia, napakalakas ng kultura na nagpapahalaga sa individual na kalayaan. Ngunit sa Pilipinas, nakamit ang balanse sa pagitan ng individual na kalayaan at pananagutan sa lipunan. Naniniwala ako na ito ang imahe ng isang maunlad na lipunan. Pagkatapos manirahan ng ilang araw sa Pilipinas, mas marami pa akong natuklasan sa pampublikong transportasyon. Nagpapaupo ang mga kabataan sa matatanda at mga buntis. Sa kalye, natural na tumutulong ang mga tao sa mga nakasakay. Sa wheelchair, ang mga magiliw na tao ay nagbibigay direksyon sa amin na mga dayuhan. Lahat ng ito ay hindi aksidente, kundi isang kultura na nakatanim sa lipunang Pilipino. Ika-4 na araw. Teknolohiya na may puso. Sa ika-4 na araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na personal na maranasan ang digital technology ng Pilipinas. Dinala ako ni Gino sa iba't ibang lugar para ipakita kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa simula, inakala ko lang na isa itong bansang advanced sa teknolohiya, ngunit nang maranasan ko, natuklasan kong higit pa roon. Mula pa lang sa umaga, sa coffee shop, nagulat na ako. Ginamit ni Gino ang isang app sa kanyang smartphone para mag-pre-order ng kape. Pagdating namin sa tindahan, handa na ang kape. Hindi na kailangang pumila at bayad na. Ang pagkakaroon lang ng ganitong sistema ay kahanga-hanga na, ngunit ang mas kahanga-hanga ay ang natural na paggamit ng ganitong teknolohiya ng mga ordinaryong estudyante tulad niya. Ganoon din sa pagsakay sa LRT. Ginamit ni Gino ang beep card sa kanyang smartphone, itap lang sa turnstile at tapos na ang bayad. Mayroon ding libreng wifi sa tren. Sa pampublikong transportasyon sa Ethiopia, kadalasan ay mahina ang signal ng network, ngunit dito, kahit sa ilalim ng lupa, mabilis pa rin ang koneksyon. Nagkaroon din ako ng kawili-wiling karanasan sa tanghalian. Nag-scan si Gino ng QR code sa harap ng restaurant para magparehistro sa pila. Pagkatapos ay naglibot muna kami sa malapit na lugar. Bumalik lang kami sa restaurant nang makatanggap kami ng text message na turn na namin. Hindi na kailangang tumayo at maghintay, na nagbibigay daan sa epektibong paggamit ng oras. Sa loob ng tindahan, ginamit ang tablet sa mesa para mag-order. Ang menu ay digital, kaya maaari mong tingnan ang mga larawan at detalyadong paliwanag. May English menu din. Mula sa pag-order hanggang sa pagbabayad, maaari itong gawin sa upuan. Napaka-komportable. Ngunit sa gitna ng lahat ng digital technology na ito, ang init ng human touch ay hindi nawala. Ito ang pinaka-nakakaantig. Ang mga staff ng coffee shop ay magiliw na bumati, at ang mga server sa restaurant ay napaka-maalalahanin. Hindi pinalitan ng teknolohiya ang interpersonal na relasyon, bagkus ay gumanap ito bilang isang komplementaryong papel. Noong gabi, sinubukan ko ang food delivery. Ipinakita ni Gino sa akin kung paano mag-order gamit ang smartphone. Mayroong iba't ibang restaurant at cuisine na mapagpipilian. Pagkatapos mag-order,
maaari mong itrack ang lokasyon ng delivery rider ng real time. Wala pang 30 minuto, dumating na ang mainit na pagkain. Ang nakakagulat ay ang rider ay napakagalang. Nang makita niyang ako ay dayuhan, masayang ngumiti siya at bumati at ibinigay ang pagkain. Hindi lang ito tungkol sa pag-deliver ng pagkain, kundi nagpakita talaga ito ng service spirit. Mula sa mga karanasang ito, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pag-unlad ng teknolohiya. Ikalimang araw, isang lipunang inklusibo. Sa ikalimang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ang lola ni Gino. Bagamat oitis na siya, napakagaling niyang gumamit ng smartphone na lubos na nakakagulat. Sabi niya, nag-online shopping siya, nagpapa-appointment sa ospital at nakikipag-video call pa sa kanyang mga apo. Ibang-iba ito sa lola ko sa Ethiopia. Sinabi ng lola na mahirap sa simula, ngunit may libreng smartphone tutorial classes sa komunidad, kaya natuto siya. Ang lipunan ay hindi nang iwan sa kanila dahil matanda na sila, kundi sistematikong tinutulungan ang bawat isa na sumulong ng sama-sama. Ito ay napaka-touching. Naisip ko na ito ang imahe ng isang tunay na inclusive society. Nagkaroon din ako ng katulad na karanasan sa pampublikong transportasyon. Nang makita ang isang tao na nakasakay sa wheelchair na sumasakay sa LRT, maraming tao ang natural na nagbigay daan at nag-alok ng tulong, walang nag-utos, ngunit ginawa ng lahat na parang natural lang. Nang makita ko ang ganitong tanawin, naramdaman ko ang pagka-mature ng lipunang Pilipino. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na bumisita sa isang klinika. Dahil si Gino ay mayroong mga sintomas ng sipon, pumunta kami sa isang kalapit na klinika. Ang buong proseso, mula sa pagpaparehistro hanggang sa konsultasyon, ay napakasistema. Maikli lang ang oras ng paghihintay at makatwiran ang bayad sa medikal. Ang doktor ay nagpakita pa ng interes sa akin bilang isang dayuhan at ipinaliwanag sa akin ang sistema ng PhilHealth ng Pilipinas. Sa pharmacy, nagkaroon din ng kahanga-hangang karanasan. Tiningnan ng pharmacist ang reseta at tumpak na inihanda ang gamot. Siyempre, detalyado ring ipinaliwanag ang paraan ng pag-inom. Sinubukan pa niyang magpaliwanag sa simpleng Ingles. Ang ganitong uri ng maingat na pagmamalasakit ay lubos kong pinasalamatan. Noong gabing iyon, naglakad kami ni Gino sa tabi ng Manila Bay. Kahit na gabi na, marami pa ring nag-exercise o nagpapahinga. May mga pamilya, magkasintahan, at grupo ng magkakaibigan na nag-enjoy sa kanilang oras. Ang mahalaga, ang mukha ng bawat isa ay may sense of security at kapayapaan. Ang mga pasilidad ay kahanga-hanga rin. Ang bike lane at pedestrian walkway ay malinaw na pinaghiwalay. Ang iba't ibang pasilidad tulad ng banyo ay kumpleto. Ramdam ko na ang lahat ay dinisenyo para sa kaginhawaan ng publiko. Pabalik sa hotel noong gabing iyon, pinag-isipan ko kung paano perpektong nagsasama ang teknolohiya at humanity sa Pilipinas. Ito ang imahe ng isang tunay na maunlad na lipunan. Hindi lang ang kasaganaan sa ekonomiya o pagiging advanced sa teknolohiya ang makakagawa ng isang bansang tunay na advanced. Naintindihan ko na, ika-6 na araw. Ang desisyon na manatili, kinabukasan, kinaumagahan, nakipag-ugnayan ang airline at sinabing na ayos na ang eroplano at maaari na kaming tumuloy sa Singapore ayon sa orihinal na plano. Dapat sana ay magandang balita ito, ngunit nakakagulat na nalito kami ng aking mga kaibigan. Ang mga karanasan namin sa Pilipinas sa nakaraang ilang araw ay lubos na nakakabighani kaya gusto naming manatili pa rito. Nang hapong iyon, ginugol namin ang huling oras kasama si Gino at ang iba pa niyang kaibigan sa kolehiyo. Nagkita kami sa isang tea house at nagkaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa kultura ng Pilipinas at Ethiopia. Ang pagka-awkward na naramdaman namin sa simula dahil sa pagkakaiba ay naging mutual understanding. Ang mga estudyanteng Pilipino ay nagpakita rin ng malaking interes sa kultura ng Ethiopia. Hindi lang tungkol sa mga sikat na lugar tulad ng Lalibela o Aksum, gusto rin nilang malaman ang pang-araw-araw na buhay
at sistema ng edukasyon sa Ethiopia. Ang ganitong saloobin ng paggalang sa isa't isa ay lubos na nakakabighani. Ang atmosfera ng pagtitipon na ito ay lubos na kaiba sa unang araw. Ang pakiramdam ng distansya na dulot ng pagkakaiba sa wika ay naging matibay na pagkakaibigan. Nagtipon kami sa isang tradisyonal na tea house at tinikman ang masarap na tsaa ng Pilipinas. Ang dekorasyon ng tindahan ay naghalo ng moderno at tradisyonal. Sa dingding, may nakasabit na mga painting at sa background, may mahinang tugtog ng klasikal na musika. Ang tahimik na atmosfera ay nagbigay daan sa amin na magkaroon ng mas malalim na pag-uusap. Ang mga kaibigan ni Gino ay nagpakita ng malaking interes sa kultura ng Ethiopia. Hindi lang sila nagtataka tungkol sa mga sikat na landmark tulad ng Lalibela o ang Simien Mountains, gusto rin nilang malaman ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Ethiopia. Isang babaeng estudyante na nagngangalang Mayumi ang nagtanong sa akin, ano ang ginagawa ng mga tao sa Ethiopia para sa komunidad? Napatigil ako sa tanong na iyon. Sa totoo lang, sa Ethiopia, karamihan sa mga kabataan ay nag-aalala lang tungkol sa kanilang sariling pag-unlad at tagumpay. Bihira kaming sumasali sa mga aktibidad sa komunidad. Karamihan ay kanya-kanya. Ngunit sa Pilipinas, nakita ko na napakataas ng partisipasyon ng mga kabataan sa lipunan. Nagmamalasakit sila sa kapaligiran, sa mga marginalized group at iba pang social issues. Isa pang kaibigan na nagngangalang Jose ang nagtanong, anong mga halaga ang pinakamahalaga sa inyo? Sumagot si Camila para sa amin. Bago kami pumunta sa Pilipinas, sasagot kami ng kalayaan at personal na tagumpay. Ngunit ngayon, naniniwala ako na ang pagmamalasakit sa kapwa at pananagutan sa lipunan ay parehong mahalaga. Ang sagot na ito ay nagpahayag ng nararamdaman naming lahat. Ang aming nakita at narinig sa nakaraang ilang araw ay talagang nagpabago sa aming pananaw sa maraming bagay. Ang may-ari ng tea house, isang matandang lalaki na nasa 60s, ay nakinig sa aming pag-uusap at sumali. Sabi niya, ang Pilipinas ay umunlad hanggang ngayon hindi lang dahil sa paglago ng ekonomiya. Ang mas mahalaga ay ang pag-unlad ng puso ng mga tao. Kapag nagmamalasakit ang bawat isa sa kapwa, natural na bubuti ang buong lipunan. Nagpatuloy ang may-ari sa pagsasalaysay ng kasaysayan ng pagbabago ng lipunang Pilipino mula sa diktadurya patungo sa demokrasya. Sabi niya, natuto kaming pahalagahan ang kalayaang hindi madaling nakamit at naunawaan namin na ang kalayaan ay dapat na may kaakibat na responsibilidad. Ang pahayag na ito ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa lipunang Pilipino. Ang aking mga kaibigan sa Ethiopia ay nagsimula ring magbahagi ng kanilang mga damdamin sa nakaraang ilang araw. Sinabi ni Marcos, ang pinakanagulat sa akin ay ang mga Pilipino na sumusunod sa mga patakaran hindi dahil pinilit, kundi dahil sa sariling kalooban. Naintindihan nila na ang mga patakarang ito ay para sa mas mabuting pakikipamuhay ng lahat. Nagdagdag pa ang isa pang kaibigan, si Sofia. Naniniwala ako na napakatagumpay ng edukasyon sa Pilipinas dahil nakakapagpalaki sila ng mga mamamayan na may empathy. Sinabi naman ni Camila, noong umiyak ako sa Makati, hindi lang dahil sa kalinisan, naantig ako na ang bawat isa ay nagsisikap na mapanatili ang kagandahan na ito. Detalyado niyang inilarawan ang kanyang damdamin noong oras na iyon. Sa Ethiopia, nasanay kami sa dumi at inakala naming normal iyon. Ngunit dito, nakita ko ang mga tao na kusang nagpapanatili ng pampublikong kapaligiran. Walang nagbabantay. Ito ay isang tunay na pagmamahal sa pampublikong espasyo. Ang mga kaibigan naming Pilipino ay nagbahagi rin ng kanilang pananaw sa kanilang sariling lipunan ng tapat. Sabi ni Gino, hindi perpekto ang Pilipinas. Marami pa kaming problema na kailangang lutasin. Ngunit mayroon kaming isang pinagkasunduan at iyon ay ang gawing mas mahusay ang lipunan. Nagdagdag pa si Mayumi, mula pagkabata, tinuruan kaming magkaroon ng sense of decorum.
Ngunit hindi ito pasanin, kundi isang karangalan. Napakamakabuluhan ang makapag-ambag sa lipunan. Ang ganitong kapaligiran ng paggalang sa isa't isa ay lubos na nakakabighani. Sa Ethiopia, madalas na kulang ang ganitong tapat na pag-uusap sa pagitan ng iba't ibang grupo. Ang bawat isa ay sanay na manatili sa sarili nilang circle. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang isang kultura ng pagiging bukas at pagtanggap ng pagkakaiba. Ang mga tao ay masayang nakikinig sa iba't ibang opinyon at natututo ng iba't ibang pananaw. Nang sumapit ang gabi, lumipat kami sa isang kalapit na night market para magpatuloy sa pag-uusap. Ang night market sa Maynila ay puno ng buhay. Ang iba't ibang food stalls ay umaakit sa mga tao. Ang mga tao ay naglalakad sa pagitan ng mga stalls, ngunit hindi ito magulo. Tinikman namin ang iba't ibang street food ng Pilipinas tulad ng balut, isaw at halo-halo. Ang bawat pagkain ay may sariling kakaibang lasa at kasaysayan. Ang mga nagtitinda ay masiglang nagpakilala ng kanilang pagkain nang makita nilang kami ay mga dayuhan. Ang ilan ay sinubukan pa ring makipag-usap sa amin sa simpleng Ingles o Amharic. Ang kabaitan na ito ay nagpainit sa aming puso. Habang kumakain, nagpatuloy kami sa malalim na kultural na pag-uusap. Nagtanong ang isang kaibigan naming Pilipino, "Pagbalik ninyo sa Ethiopia, ano ang gusto ninyong baguhin?" Ang tanong na ito ay nagpatigil sa aming lahat at nag-isip. Sumagot ako, gusto kong ibalik ang civic consciousness na natutunan ko sa Pilipinas. Baka hindi ko mabago ang buong lipunan, pero maaari akong magsimula sa sarili ko at makaimpluwensya sa mga tao sa paligid ko. Sinabi ni Camila, gusto kong magsimula ng environmental education sa paaralan para maunawaan ng mga estudyante ang kahalagahan ng waste segregation at pangangalaga sa kapaligiran. Sabi naman ni Marcos, gusto kong mas makilahok sa volunteer work para tulungan ang mga taong nangangailangan. Nang marinig ang aming mga ideya, nagbigay ng suporta at paghihikayat ang aming mga kaibigan sa Pilipinas. Sinabi ni Gino, ang pagbabago ay hindi nangyayari agad, ngunit basta't may magsimulang kumilos, magkakaroon ito ng ripple effect. Matapos maglibot sa night market, naglakad kami sa Baywalk. Ang tanawin ng Maynila sa gabi ay nakamamangha. Ang tubig ay sumasalamin sa mga ilaw sa magkabilang baybayin at ang hangin ay malamig. Kahit na gabi na, marami pa ring nag-exercise at nagpapahinga sa tabi ng dagat. May mga pamilya, magkasintahan at grupo ng magkakaibigan na nag-enjoy sa kanilang oras. Ang lahat ay mukhang ligtas at relax. Umupo kami sa bangko sa tabi ng dagat, pinapanood ang tanawin sa kabilang baybayin at nagbahagi ng aming mga kwento sa buhay. Sinabi sa amin ni Gino na ang pangarap niya ay maging isang guro, umaasang makapagpalaki ng mas maraming estudyanteng may global perspective. Si Mayumi naman ay gustong magtrabaho sa environmental protection para matulungan ang Pilipinas na makamit ang sustainable development. Nang pakinggan ko ang mga pangarap ng mga kabataang Pilipino, labis akong humanga sa kanilang ambisyon. Hindi lang sila nagmamalasakit sa personal na tagumpay, kundi sa kung paano mag-ambag sa lipunan at sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ang ganitong malawak na pag-iisip at pananaw ay bihira kong nakikita sa mga kasing edad ko sa Ethiopia. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang isip ko at naintindihan ko ang tunay na kapangyarihan ng lipunang Pilipino. Hindi dahil sa pag-unlad ng ekonomiya o advanced na teknolohiya, kundi dahil ang mga tao rito ay may pagnanais na gawing mas maganda ang mundo. Kapag may ganitong pangarap ang mga kabataan ng isang lipunan, tiyak na patuloy itong uunlad. Gumabi na at kailangan na naming magpaalam. Bagamat ilang araw lang ang aming pagsasama, nagkaroon kami ng malalim na pagkakaibigan. Nagpalitan kami ng contact information at nangakong mananatiling konektado at magtutulungan. Habang hinahatid kami ni Gino pabalik sa hotel, tiningnan ko ang night view ng Maynila. Ang puso ko ay halo-halo. Bukas na kami aalis sa lugar na nagpabago sa aming pananaw sa buhay at pupunta na sa orihinal na destinasyon, ang Singapore.
Ngunit alam ko na ang Pilipinas ay nagtanim na ng binhi sa aming mga puso. Ang binhing ito ay sasamahan kami pabalik sa Ethiopia at lalago sa aming buhay. Ito ay magpapaalala sa amin kung anong mga halaga ang talagang nararapat itaguyod at kung ano ang isang makabuluhang buhay. Ang Pilipinas ay nagturo sa amin hindi lang ng panlabas na kagandahang asal at kaayusan, kundi pati na rin ang panloob na humanity at responsibilidad. Ito ang pinakamahalagang kayamanan sa aming buhay. 6 na buwan, pagkatapos ang pagbabalik. Pagkaraan ng 6 na buwan, nag-apply ako para sa exchange student program sa University of the Philippines. Bagamat hindi pa sapat ang aking kaalaman sa Tagalog, naniniwala ako na ang aking passion ay hindi matatalo ng kahit sino. Sa kasamaang palad, nakapasa ako sa evaluation at muling nakabalik sa Pilipinas. Pagkatapos ng 1 taon, nang muli akong dumating sa NAIA, hindi ko maipaliwanag ang emosyon ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ako isang ordinaryong turista, kundi isang estudyante na nagbigay daan sa akin na mas maintindihan at maranasan ang lipunang Pilipino. Sinundo ako ni Gino sa airport. Matapos ang 1 taon, labis kaming nagalak sa muli naming pagkikita. Lalo siyang nagulat nang batiin ko siya sa Tagalog. Ang buhay sa kolehiyo ay isa pang anyo ng patuloy na pag-aaral. Ang pag-aaral at paggawa ng mga report kasama ang mga estudyanteng Pilipino ay nagbigay sa akin ng personal na karanasan sa kahusayan ng edukasyon sa Pilipinas. Higit pa rito, sa pamamagitan ng mga student organizations, naintindihan ko ang pag-iisip at pamumuhay ng mga kabataang Pilipino. Ngayon, kapag inaalala ko, ang emergency landing sa NAIA ang pinakamahalagang sandali na nagpabago sa aking buhay. Sa pamamagitan ng Pilipinas, natutunan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na lipunan at naunawaan ko kung anong klase ng tao ako dapat maging sa hinaharap. Ang pinakamahalaga, lumawak ang pananaw ko sa mundo. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. Ngayon, mayroon akong pangarap na pagbalik ko sa Ethiopia, maiambag ko ang aking natutunan sa Pilipinas sa pag-unlad ng aking bansa. Balang araw, gusto kong maging tulay na magkokonekta sa Pilipinas at Ethiopia. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang hindi inaasahang emergency landing. Ang natuklasan ko sa Pilipinas ay hindi lang malinis na kalye o advanced na teknolohiya. Ang talagang nakakabighani ay ang pagmamalasakit ng mga tao sa isa't isa at ang civic consciousness na nag-iisip para sa kolektibo. Ang mga ito ay hindi ipinapatupad ng batas o regulasyon, kundi isang kultura na kusang isinasagawa ng mga tao. Ang karanasan ko sa Pilipinas ay nagpamulat sa akin na ang tunay na pagunlad ay hindi ang pagtayo ng mas matataas na gusali o pagiging mas advanced sa teknolohiya, kundi ang pagiging mas mayaman ng puso ng mga tao at pagiging mas maibigin ng lipunan. Ngayon, gusto kong maging isang tao na makakapagpalaganap ng ganitong kultura sa Ethiopia. Bagamat marami pa akong kailangang matutunan, naniniwala ako na ang paglalakbay na nagsimula sa isang aksidenteng landing ay patuloy na magpapatuloy. Ang ipinasa sa akin ng Pilipinas ay hindi lang panlabas na pagbabago, kundi panloob na paglago. Ang mahalagang karanasang ito ay magiging gabay sa aking buhay, na magtuturo sa akin sa tamang direksyon. Habang nag-exchange student ako sa Pilipinas, nagkaroon ako ng pagkakataon na malalim na tuklasin ang iba't ibang bahagi ng bansa. Ang bawat paglalakbay ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa arkipelagong ito. Ang paglalakbay sa Visayas at Mindanao. Ang una naming mahabang biyahe ay sa Cebu, ang tinatawag na Queen City of the South. Mula Maynila, sumakay kami ng eroplano at pagkatapos ng mahigit 1 oras, dumating na kami. Ang pagiging epektibo ng transportasyon na ito ay mahirap isipin sa Ethiopia. Pagdating sa Cebu, agad kong naramdaman ang atmosfera na lubos na kaiba sa Maynila. Kung ang Maynila ay isang modernong internasyonal na lungsod, ang Cebu naman
ay isang lungsod na puno ng kasaysayan at kagandahan ng kalikasan. Ang mga makasaysayang simbahan, ang malinaw na karagatan at ang masiglang mga bayan ay nagkukwento ng kasaysayan ng kalikasan. Nanatili kami sa isang homestay sa isang bayan sa Cebu. Ang may-ari ay isang Cebuano na nasa 40s. Masigla niyang ipinakilala sa amin ang pinagmulan at mga katangian ng bawat lugar. Ang Cebu ay isang hiyas ng Pilipinas. Dito, napanatili ang pinaka-orihinal na likas na tanawin at kultura ng mga sinaunang tao, sabi niya, nang may pagmamalaki. Sa Malapascua Island, natutunan namin ang tungkol sa kamangha-manghang gawa ng kalikasan sa Magellan's Cross. Naramdaman namin ang haba ng kasaysayan. Ang pinakanakakabighani sa akin ay ang pagpapahalaga ng mga Cebuano sa kultural na pamana, maging ang tradisyonal na sining, pagdiriwang o karunungan sa buhay ng mga sinaunang tao, lahat ay maingat na inaalagaan at ipinapasa. Bumisita kami sa isang workshop ng tradisyonal na sining. Sinabi sa amin ng ikatlong henerasyong artisan, bagamat ang modernong makina ay maaaring magpataas ng efficiency, nananatili kaming gumamit ng tradisyonal na pamamaraan dahil iyon lamang ang makakapagpanatili ng kaluluwa ng kultura. Ang pagpupursigi at paggalang na ito sa tradisyon ay lubos na nakaantig sa akin. Sa Ethiopia, maraming tradisyonal na kultura ang unti-unting nawawala sa alon ng modernisasyon. Ngunit ang mga Pilipino ay nakahanap ng balanse sa pagitan ng tradisyon at modernidad. Ang kultura ng pagkain sa Cebu ay nagbukas din ng aking mga mata, mula sa lechon hanggang sa kinilaw at iba't ibang lutuing may impluensya ng Bisaya. Ang bawat isa ay may sariling kasaysayan. Tinikman namin ang lechon sa isang lumang tindahan. Ikinuwento sa amin ng may-ari ang pinagmulan at pag-unlad ng ulam na ito. Ang pagkain ay hindi lang pagkain. Naglalaman din ito ng kasaysayan at damdamin ng mga lokal na tao. Ang sinabi ng may-ari ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa kultura ng pagkain. Bago kami umalis sa Cebu, dumalo kami sa isang lokal na fiesta. Nang makita ko ang mga tao na taimtim na sumasamba sa kanilang mga santo at ninuno, naramdaman ko ang kahalagahan ng tradisyonal na paniniwala sa lokal na lipunan. Ang ganitong uri ng paniniwala ay hindi lang personal na espiritual na suporta, kundi isang mahalagang puwersa na nagbubuklod sa komunidad. Ang pangalawang destinasyon namin ay Davao, ang malaking lungsod sa Mindanao. Kung ang Cebu ay kumakatawan sa kalikasan, ang Davao naman ay nagpapakita ng tagumpay ng modernisasyon. Ang matataas na gusali, ang masiglang daungan, at ang modernong infrastruktura ay nagpapakita ng sigla ng lungsod na ito. Ngunit ang pinakanakakabighani sa akin ay ang tagumpay nito sa pagbabago ng lungsod. Ang Davao Gulf, na dating isang malaking industrial area, ay ginawa na ngayong ecotourism destination. Ito ay naging creative hub para sa mga artista at kabataan. Habang naglalakad kami sa Davao, nakilala namin ang isang local conservationist na nagtatrabaho sa pagprotekta ng Philippine Eagle. Ikinuwento niya sa amin ang proseso ng konserbasyon. Noong una, maraming tao ang walang pakialam. Ngunit tingnan mo ngayon, napakaraming tao ang tumutulong, sabi niya ng may pagmamalaki. Ang tagumpay na ito sa pagbabago ng lungsod ay nagpakita sa akin ng determinasyon at tagumpay ng Pilipinas sa sustainable development. Sa Ethiopia, maraming lungsod ang nahaharap sa problema ng paghina ng lumang bahagi ng lungsod. Ang karanasan ng Davao ay lubos na kapakipakinabang. Ang kultura ng Davao ay kakaiba rin. Binisita namin ang isang tribal village kung saan nakita namin ang iba't ibang etnikong grupo na namumuhay ng magkakasama. Ang mga bagong gusali ay perpektong naghalo sa mga parke at green spaces na naging recreation area para sa mga mamamayan. Ang konsepto ng urban renewal na ito ay lubos na nakakabighani. Hindi ito tungkol sa ganap na demolisyon at muling pagtatayo, kundi sa pag-inject ng mga bagong elemento habang pinapanatili ang kasaysayan at kultura. Ang pangatlong bahagi ay Palawan, ang isa sa pinakamagandang isla sa mundo.
Mula Davao, sumakay kami ng eroplano patungong Puerto Princesa. Ang tanawin sa daan ay nakamamangha. Ang asul na karagatan at langit, ang mga limestone cliffs, napakaganda. Ang una kong impresyon sa Palawan ay ang pristine na kagandahan ng kalikasan. Ang pinong buhangin ng El Nido at ang subterranean river ay nagpamangha sa akin. Ngunit ang mas mahalaga ay ang personal kong naranasan ang kahalagahan ng environmental conservation. Sumali kami sa isang coastal cleanup activity kasama ang isang lokal na environmental group. Nang makita namin ang dami ng basura sa dagat, naramdaman ko ang agarang pangangailangan na pangalagaan ang kapaligiran. Sinabi sa amin ng isang marine biologist, ang karagatan ay ang baga ng mundo. Ang pagprotekta sa karagatan ay ang pagprotekta sa ating sariling kinabukasan. Ang aktibidad na ito ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa na ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, kundi nangangailangan ng partisipasyon ng bawat isa. Sa Palawan, nagkaroon din kami ng pagkakataon na maunawaan ang pamumuhay ng mga lokal na tao na may kasamang turismo. Sinisikap nilang makamit ang balanse sa pagitan ng pagpapaunlad ng turismo at pangangalaga sa kapaliparan. Mayroon silang wisdom para sa sustainable tourism. Ang kanilang pilosopiya sa buhay ay nagbigay sa akin ng maraming inspirasyon. Sa alon ng modernisasyon, madalas nating nakakaligtaan ang ating relasyon sa kalikasan. Ngunit ipinaalala sa amin ng mga tao rito ang kahalagahan ng relasyong ito. Ang epekto ng Pilipinas sa aking buhay, ang bawat paglalakbay ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa Pilipinas. Ang arkipelagong ito ay hindi malaki, ngunit ang kultural na pagkakaiba-iba at yaman nito ay kamangha-mangha. Mula sa hilaga hanggang timog, ang iba't ibang elemento ng kultura ay nagkakasundo sa lupain ng Pilipinas. Ang pinakamahalaga, alam ng mga Pilipino kung paano panatilihin ang tradisyon at pangalagaan ang kanilang mga ugat habang umuunlad at nagiging makabago. Ang kultural na wisdom na ito ay lubos na kapakipakinabang. Nang matapos ang exchange student program at bumalik ako sa Ethiopia, ako ay lubos nang nagbago. Hindi lang ang pagbuti ng aking kakayahan sa wika, kundi ang pagbabago ng aking pag-iisip. Natuto akong tumingin mula sa iba't ibang anggulo at pahalagahan ang kultural na pagkakaiba. Pagbalik sa Ethiopia, nagsimula akong aktibong makilahok sa iba't ibang aktibidad sa lipunan. Nagtatag ako ng Philippine Cultural Studies Club sa universidad na nagpapakilala sa kagandahan ng Pilipinas sa mas maraming tao. Nagsimula rin akong sumali sa Education Quality Improvement Project sa Ethiopia, umaasang maibalik ang mga ideya ng edukasyon na natutunan ko sa Pilipinas, lalo na kung paano linangin ang social responsibility at environmental awareness ng mga estudyante. Ang aking pagkakaibigan kay Gino ay nagpapatuloy. Nagsimula kaming magplano ng isang youth exchange program sa pagitan ng dalawang bansa. Umaasang mas maraming taga-Ethiopia ang makakaranas ng kultura ng Pilipinas at imbitahin ang mga estudyanteng Pilipino sa Ethiopia para matuto ng kultura ng isa't isa. Sa aking bayan, Addis Ababa, nagsimula akong isagawa ang pamumuhay na natutunan ko sa Pilipinas. Nakikilahok ako sa environmental activities ng komunidad, sumusunod sa kaayusan sa pampublikong lugar at tumutulong sa mga taong nangangailangan. Bagamat maliliit na pagbabago lang ito, naniniwala ako na magkakaroon ito ng ripple effect. Nang makita ang aking pagbabago, ang aking pamilya at mga kaibigan ay nagsimulang maging interesado sa Pilipinas. Gusto nilang malaman kung paano nagpabago sa akin ang malayong islang iyon. Sa pamamagitan ng aking pagbabahagi, maraming tao ang naging interesado sa Pilipinas. May mga kaibigan pa akong nagpaplano na magbiyahe o mag-aral doon. Ngayon, naghahanda ako para mag-apply sa isang master's program sa Pilipinas, umaasang magkaroon ng mas malalim na pag-aaral at makapag-ambag sa pag-unlad ng relasyon ng dalawang bansa sa hinaharap. Ang hindi inaasahang emergency landing na iyon ay talagang nagpabago sa takbo ng aking buhay.
Kung wala ang karanasang iyon, hinding-hindi ko makikilala ang magandang bansang ito, ang Pilipinas, at hindi ko matututunan ang mga mahalagang aral na ito sa buhay. Ang pinakamahalagang bagay na itinuro sa akin ng Pilipinas ay ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa paglago ng puso. Hindi ang panlabas na kasaganaan, kundi ang panloob na yaman ang sentro. Kapag nag-iisip ka para sa kapwa at para sa kolektibo, ang lipunan ay magiging mas maganda. Ang prinsipyong ito ay hindi lang nalalapat sa Pilipinas, kundi sa lahat ng dako sa mundo. Ngayon, mayroon akong pangarap na maging cultural ambassador sa hinaharap na magkokonekta sa Pilipinas at Ethiopia. Umaasa ako na ang mga tao sa dalawang bansa ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at magsusulong ng kooperasyon sa edukasyon, kultura at youth exchange. At ang simula ng pangarap na ito ay ang emergency landing na iyon sa Ninoy Aquino International Airport. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang emergency landing na iyon ay mukhang isang kasawian, ngunit para sa akin, ito ang pinakamalaking swerte. Nagbigay ito sa akin ng pagkakataon na matuklasan ang isang bagong mundo at matuklasan ang isang bagong sarili. Ang magandang islang ito ay hindi lang nagbigay sa akin ng kaalaman at kasanayan, kundi higit sa lahat, nagbigay sa akin ng pangarap at pag-asa. Pinaniwala ako nito na sa pagsisikap at katapatan, maaari nating gawing mas maganda ang mundo. Ngayon, kapag inaalala ko, noong unang gabi ko sa Maynila, nakahiga ako sa hotel malapit sa Malate at wala akong ideya kung ano ang mangyayari. Noong panahong iyon, hinding-hindi ko naisip na ang ilang araw na karanasan ay magbabago ng malalim sa aking buhay. Ang regalo na ibinigay sa akin ng Pilipinas ay hindi lang magagandang alaala, kundi isang bagong pananaw sa buhay at mga halaga. Ngayon, ipinagmamalaki kong maging kaibigan ng mga Pilipino at umaasa akong makapag-ambag sa internasyonal na pagkakaibigan ng lupain na ito sa hinaharap. Ang hindi inaasahang landing na iyon ay tunay na pinakamahalagang pagbabago sa aking buhay. Salamat, Pilipinas. Salamat sa inyong mga mababait na Pilipino. Salamat, Gino, at sa lahat ng mga nag-abot ng tulong sa akin. Ang kuwentong ito ay nagpapatuloy. Ang aking paglalakbay sa Pilipinas ay hindi patapos. Ito ay mananatili sa buong buhay ko at magiging puwersa sa aking pagsulong. Dito na po nagtatapos ang kuwento ngayon. Isang kuwento tungkol sa isang estudyante mula sa Ethiopia na nakaranas ng advanced na kultura sa Pilipinas matapos mag-emergency landing sa daan patungong Singapore. Ano ang masasabi ninyo? Pakiiwan ang inyong komento at palakasin ang loob ng ating bida. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, paki-like at i-follow. Salamat sa inyong panonood.